Magandang araw mga kaibigan. Tunghayan po natin ang part 5 ng ating kwento na pinamagatang Love Surrender. Pero bago po tayo magpatuloy, ay paki-like po ng ating video at paki-click na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Parang namamalikmatang nakatingin si Alexa sa pari na nagkakasal sa kanilang dalawa ni Ivan. Tinatanong siya ng pari, pero tila may biglang bumikig sa kanyang lalamunan kung kaya't hindi siya nakasagot agad. Biglaan ang kasalan na nagaganap ngayon. Ang plano ay sa susunod pang buwan. Pero dahil sa ipinayo ng doktor ng ina ni Ivan na kailangan na ng maagang operasyon, napaaga ang kanilang kasal. Marami ang inimbitahan sa kanilang kasal, mga kaibigan at kakilala ng pamilya ng binata. Naroon din ang mga kasamahan niya sa bangko na hindi sinasadyang naimbitahan niya dahil sa kadaldala ni Ivan. Katakot-takot at pangangantyaw ang inabot niya noong nakaraang araw sa mga kasamahan niya sa trabaho. Ang naghatid sa kanya kanina sa altar ay ang mabait at tiyuhin ni Ivan na si Romano. Ang alam ni Doña Serafina ay ulila na siya sa mga magulang. At kung pakususuriin ang nagaganap na seremonyas, kahit siya ay hindi aakalaing peke ang kasal nila. Uulitin ko ang tanong. Tinig ng pari na nagpapitlag kay Alexa mula sa pagkakaluhod. Tinatanggap mo ba si Ivan Salvacion na iyong magiging asawa sa hirap man o ginhawa, maging sa buhay man hanggang kamatayan? Wikang muli ng pari. Napalingon si Alexa kay Ivan. Napalihim siyang siniko. Naghihintay ito ng sagot buhat sa kanya at halata na ang pagkainip sa mukha. Saka lamang niya napagtanto na kanina pa siya tinatanong ng pari. At dahil sa pag-iisip ng kung ano-ano, hindi agad siya nakasagot. Tumingin siyang muli sa pari. Opo, padre. Tama ba ang ginawa ko? Hiyaw ng utak na Alexa sa tabi ni Ivan. Nilingon niya itong muli habang ito naman ang tinatanong ng pari. Ang bulong ng isipan ko ay mali ang nagaganap. Pero sabi ng puso ko ay tama. Susundin ko ang puso ko at baka sakaling maibaling mo sa akin ang pagmamahal mo kay Jade. Kahangalang yumayabang na damdamin niya para sa binata. Pero may magagawa ba siya upang pigilan ang dinidikta ng kanyang puso? Hindi man niya aaminin rito ang lihim niyang damdamin. Itatago niya ang kanyang nadarama upang hindi siya nito pagtawanan. Batid naman nilang pareho ang dahilan kung bakit sila nandito ngayon sa harapan ng altar. Naiisip na Alexa hanggang sa matapos ang kanilang kasal. Dito tayo sa iisang silid? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Alexa kay Ivan. Nang sila na lamang dalawa ang magkaharap sa loob ng isang maluwang at magarang kwarto sa malaking bahay. Pagkagaling nila sa reception, bumalik na sila sa malaking bahay katulad ng napag-usapan. Ang naisana ng mami nito ay sa Tagaytay sila tumuloy pagkatapos ng kasal para sa kanilang honeymoon. Mabuti na lamang at sumalungat ito sa ina at nakahinga siya ng maluwag. Hindi sila tunay na mag-asawa para mag-honeymoon. Yes, pabaliwalang tugon ni Ivan, sabay hubad ng suot itong barong. Mabilis namang nag-iwas ng tingin sa Alexa. Pumayag akong magpanggap na nobya mo at pumayag din akong magpakasal sa'yo ng peke. Hindi ibig sabihin ng lahat ng iyon ay pumapayag din ako na magsama tayo sa iisang kwarto. Wika ni Alexa. Gusto mo bang mawala ng halaga ang lahat?
ng pinaghirapan natin? Kapag magkahiwalay tayo ng silid, ano ang iisipin ni Mami? Kaya ka nga nandito ay upang magpanggap. Kung nagpanggap ka ng fiancé ko, ngayon naman ay magpapanggap ka bilang asawa ko. Wika naman ni Ivan. Nakaupo si Alexa sa gilid ng kama, patalikod rito. Kung kaya naramdaman niya na humiga ito dahil sa paggalaw ng higaan. Matalas ang pakiramdam ni Mami. Kung kaya, kailangang maging maingat ang bawat pagkilos natin. Alex, narinig pa niyang wika nito. Nang lingunin niya ito, padapa itong nakahiga sa kama. Walang suot na damit. Tanging short pants lamang ang suot nito. Lihim siyang napalunok habang pinagmamasdan ang katawan nito. Siguro, ang sarap ng pakiramdam. Nayakap-yakap ako nito. Biglang pumasok sa kanyang isip. Stop it, Alexa! Mabilis naman niyang sinuway ang sarili. Tumayo siya at nakapamaywang na hinarap ito. At sino ang may sabi na mahiga ka dyan, ha? Pumapayag na akong magsama tayo sa iisang kwarto. Pero ang magkatabi tayong matutulog sa iisang kama, ay hindi ako makakapayag. Nakapamaywang na sabi ni Alexa. What? Salubong ang mga kilay na nag-angat ang mukha si Ivan at tumingin sa kanya. You heard me right, Ivan. Hindi ngumingiti niyang sabi. Kung dyan ka mahihiga at hindi ka aalis, sa sahig na lang ako matutulog. Hindi na baling sumakit ang likod ko sa tigas ng sahig. Huwag lamang katang makatabi, no? Wika ni Alexa. At nagdadabog na kinuha niya ang 2 unan at isang kumot upang maglatag sa ibaba ng kama. Mabilis namang bumangon si Ivan at pabuntong hiningang pinagmasdan siya. Pagkatapos, bumaba ito sa kama. Aktong hihiga na siya sa sahig nang pigilan siya nito. Sa kama ka na mahiga, mahinahong sabi nito. Ako na lamang ang matutulog sa sahig, saad ni Ivan. Tinitigan ito ni Alexa sa mukha at muli may nadama siyang sundot ng konsensya sa kanyang dibdib. Pero binaliwala niya ang kanyang nadarama. Pinulot niyang muli ang mga unan at kumot sa sahig at sumampas siya sa ibabaw ng kama. Ipinikit ang mga mata at hindi na ito pinag-aksayahan ng sandali na pukulin ng tingin. Tinanghali ng gising si Alexa kinabukasan. Napasarap ang tulog niya, marahil ay dahil sa sobrang pagod. Wala na sa sahig si Ivan nang magising siya. Maagang nagising ang loko, sabi niya sa sarili. Nang makapag-ayos ng sarili, ay lumabas ng silid si Alexa at nanaog ng hagdan. Sa halip na sa kusina tumuloy, sa hardin siya nagtungo. Nasinghap siya na maramdaman ang mabining pagdampi ng simoy ng hangin sa kanyang balat. Hindi gaanong mainit ang panahon at may kalamigan ang simoy ng hangin. Ganito palagi ang gawain niya sa tuwing nagigising sa umaga at maging mapatanghali ang kanyang gising. Sa hardin siya unang tumutuloy upang masilayan ang mga pananim niyang mga halamang namumulaklak. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong paligid. Sino ang mag-aakala na sa isang kisap mata lamang ay magiging may bahay siya ng isang napakayaman at ubog ng gwapo na Monte Claro. Peke man ang lahat ng mga naganap, tila isa pa rin itong fairy tales. Nagsimula siyang pangarapin na makilala ito ng personal, makasama, at ambisyoning maging nobya nito. Lahat ay natupad at higit pa sa pinapangarap niya dahil asawa na siya nito ngayon. Napailing si Alexa. Lahat ng katuwaang nadarama niya ay panandalian lamang. Kumbaga sa trabaho ay reliever lamang siya. Maghihiwalay din sila ni Ivan sa oras na maoperahan ang mami nito at maging mabuti ang kalagayan. Bukod pa doon, ay kapag bumalik na si Jade sa piling ni Ivan. At siya
she'll be back to her normal life. Pero magiging normal pa ba rin ang lahat? At katulad pa rin ba ng dati kung nagkaroon na sila ng pinagsamahan ng asawa? Lalo na ngayon na habang tumatagal ay yumayabong ang nadarama niyang damdamin para rito. Good morning! Muntik nang mapatili si Alexa. Nang bigla na lamang may mabilis na humalik sa kanyang pisngi. Nang lingunin niya kung sino ang pangahas na iyon, ay ganoon na lamang ang pamumula ng kanyang buong mukha. Ivan! Sambit niya sa pangalan nito. Maluwang ang pagkakangiti nito sa kanya. Nakapagtataka na hindi man lang uminit ang ulo nito. Ngayon, samantalang buong magdamag, ay sa sahig niya ito pinatulog. Flowers for you, sweetheart. Mula sa likuran, ay inilabas ni Ivan ng isang kamay na may hawak ng 3 tangkay ng pulang mga rosas. Natigilan si Alexa habang titig na titig sa mga bulaklak. Ang unang sign. Malakas na hiyaw ng kanyang utak. Nagpabalik-balik ang tingin niya sa bulaklak at sa nakangiting mukha nito. Para sa akin ang mga bulaklak na yan? Tanong niya. Nakangiti itong tumango. Para sa'yo, bilang pasasalamat ko sa naging tulong mo upang kahit paano ay magkaroon ng dagdag na lakas si Mami. Saad ni Ivan. Kinakabahang kinuha ni Alexa ang mga rosas mula sa kamay nito. 3 tangkay ang pulang rosas na ibinigay nito. Isa na lamang ang tutuklasin niya kung ito na nga ang unang sign. Mabilis niyang binilang ang mga dahon ng bulaklak sa bawat tangkay. Ganoon na lamang ang panggigilalas niya sa natuklasan. May tig-5 dahon ang bawat tangkay. Nangyari na nga ang unang sign. Ibig kayang sabihin ay si Ivan ang kanyang soulmate? Tanong ni Alexa sa sarili. Why are you looking at me like that? Bahagyang nakakunot ang noo na tanong ni Ivan sa kanya nang mapunang nakatitig siya sa mukha nito. Nahihiya na nagbawi kaagad siya ng tingin. Wala. Salamat sa mga bulaklak. Nakahanda na ang almusal natin. Pumasok na tayo sa loob. Wika ni Ivan. Nakapagtataka, nag-iba na agad ang timplada ng mukha nito. Huwag mong bibigyan ng kahulugan ang ginawa kong paghalik sa pisngi mo kanina. Ginawa ko lang iyon upang maging makatotohanan ng palabas. Nasa terasa kasi si Mami kanina at nakatingin sa atin. Pero ang pagbibigay ko sa iyo ng bulaklak ay pasasalamat sa pakikipagtulungan mo sa akin. Wika pa ni Ivan at pagkasabi niyon ay walang paalam itong tumalikod sa kanya at nagpatiuna sa pagpasok sa loob ng bahay. Daig pa ni Alexa ang pinagbagsakan ng langit at lupa sa narinig. Napatingin siya sa terrace ng malaking bahay at nakita niyang wala na doon si Doña Serafina. Dahil nakatingin sa kanila ang mami nito, kaya siya nito hinalikan sa pisngi. Isang malaking insulto sa kanyang pagkatao dahil napahiya siya sa kanyang inakala. Nasaktan siya at parang gusto niyang mapaiyak. Napatingin siya sa hawak niyang mga bulaklak. Nangyari ang unang sign, pero malamang na hindi si Ivan ang kanyang soulmate. Baka nga sinabi lang nito na pasasalamat sa tulong niya ang pagbibigay nito ng bulaklak. Pero ang totoo ay nakatingin sa kanila ang mami nito kaya siya binigyan. You're expecting too much, Alexa. Laglag ang balikat na pumasok siya sa loob ng bahay. Tahimik na pinagmamasdan ni Ivan si Alexa sa hardin na abalang-abala sa pagdidilig ng mga halaman. Nakita niya na kinuha nito ang hose ng tubig mula sa kanilang hardinero na si Mang Lucio. Hindi man niya naririnig ang pinag-uusapan ng dalawa, batid niya na nakiusap itong magdilig ng mga halaman na tinatanggihan naman ng matanda sa simula. Kamukhang-kamukha nga nito si Jade at kahit siya nung una ay naninlang kung hindi pa ito umamin ng totoo.
Parang kambal kasi ang dalawa at hindi mo iisipin na magpinsan lamang. Wala namang nababanggit sa kanya noon si Jade tungkol sa pagkakaroon nito ng kamukhang pinsan. Hanga rin naman siya sa katapatan nito. Kung naibang babae siguro ito, baka hanggang ngayon ay paniwalang-paniwala pa rin siya rito na ito nga ang kanyang nobya na walang pinangarap kundi ang sumikat bilang modelo. Nasa mga kamay ni Alexa ang lahat ng pagkakataon para lokohin siya. Pero hindi nito ginawa. Katakot-takot na pakiusap pa ang ginawa niya at pananakot para lamang mapapayag ito na magpanggap bilang si Jade. Magkamukha man na magpinsan, napakalaki pa rin ang pagkakaiba ng dalawa sa pag-uugali at pananaw sa buhay. Mabait si Alexa, kontento sa kung anong meron ito at hindi na naghahangad ng kung ano paman. Wife material ang katangian nito. Kaya nga napakaswerte ng mamahalin nitong lalaki. At si Jade, napatiimbagang si Ivan sa pagkaalaala ng ginawa sa kanya ng dalaga. Tinakasan siya para lamang magkaroon ng katuparan ang matagal ng pinapangarap na kasikatan sa pagmumodelo. Hindi naman ganoon kadali ang mag-move on sa nangyari sa kanilang dalawa. Hanggang ngayon ay inaamin niya sa sarili na may pagmamahal pa rin siya sa dating nobya. Pero mas nangingibabaw sa kanyang puso ngayon ang galit. At aaminin din ni Ivan sa kanyang sarili na may bagong damdamin siyang nadarama na sumisibol sa kanyang puso. Kakaibang damdamin niya para kay Alexa. Dito na po nagtatapos ang ika-5 kabanata ng ating kwento. Unti-unti na kayang napapalitan ni Alexa ang pagmamahal ni Ivan para kay Jade. At ano ang mangyayari sa pagsasama nila bilang mag-asawa? Yan po ang ating aalamin sa kasunod pang mga kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.